Kaya mga kapatid, sabi ko kanina, ngayong araw na it is more on the walking talk. Okay? Walking talk. Anong ibig sabihin? Yung commitment and humility action. Ha? Malinaw po sana iyan ha. Yung ating natutunan na commitment, yung ating pong kababaan ng loob na natutunan, yan po yan. Walking the talk. Commitment and humility comes together. Pwede po bang magkahiwalay sila? Tanong, pwede po bang magkahiwalay sila? Hindi, ano? Kasi hindi ka naman pwedeng maging committed kung wala kang kababaan ng loob. So, laging magkasama. So, itong buhay na ito, hindi ito lamang basta occasional. Yan ha, hindi occasional. It is lifestyle. It is, or they are, lifestyle. Very reliable ito. Yan, para po sa inyong mga charismatic. Very real. Yung lahat ng pinag-aralan ninyo dapat ay sinasaboy. Simple lang mo yun. Diba? Yung inyong dinaanan sa inyong paklase, sa inyong komunidad, dapat you have to put it into action. Kasi kung hindi nyo sasabuhay yun, walang saysay. Sabi po sa Lucas 10:16, siyempre nakalimutan mo yung Bible. Alam ko na huwi mo lang dala. Lucas 16:10. Luke 16:10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. So, yun. Pinagtitiwalaan tayo ng Diyos. Pinagtitiwalaan tayo ng Diyos. Sa maliit na bagay, kung tayo pinagtitiwalaan doon sa malaking bagay, ay kahit sa maliit na bagay, pinagtitiwalaan din tayo. The more pa. Diba? Kung tayo nagdaraya, sa maliit na bagay, magnanakaw na yan. Nagdaraya na talaga eh. Eh paano kung hindi natin maisasabuhay iyan? Mapagkakatiwalaan kapag tayo ng Diyos. So kayo, ang ipinagkakatiwala sa inyo ng Diyos, yan. Ano ba sa charis? Sige nga. Sinabi na ito ni Toki. Ano ang charis? Gift! Yun ang napakaganda. Diba? Ano ang pinagkatiwala sa inyo ng Diyos? Gift. Biyaya sa inyo yung kalakasan. Regalo yan. Regalo sa inyo ang mga member ng community. Regalo sa inyo ang inyong katalinuhan or wisdom. Regalo sa inyo ang biyaya ng pangunawa. Regalo din sa inyo ang biyaya ng kalakasan at kaalaman. Napakadaming regalo eh. At lahat ng iyon ay ipinagkakatiwala sa inyo. Kung baga ho,
automatic bigay yan. Kaya nga, charis, automatic meron kayo. Di ba? Hindi pinag-aaralan. Are, automatic na meron tayo. Na binibigay yan. Na biyaya. Oh. Tapos tayo sasablay pa sa buhay. Eh kaya pinagkatiwalaan ng mga biyayang ito. Ay anong gagawin natin? Mika 6:8. Mika 6:8. Mika 6:8. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. See? Mika 6:8. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. O, ha? Walang itinurong mali. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Patuloy mong mahalin ang kapwa at buong pagpapakumbaba. Yan o yan. Commitment and humility. Ano yung aksyon? Patuloy. Ano yung aksyon? Patuloy. Eh, pinuputol na ho yun eh. Yung aksyon kapag love your enemy. Period na. Sabi ko nga sa inyo eh. Pero pinatawag mo na may bilang pa. Hindi natututunan. Sabi ni brother kanina, charis ay regalo. Kaya nga automatic na nasa atin. Di ba yung sinabi ni Doc Carter, yung sa bandang huli niya, bago masira ang microphone niya, filled with the Holy Spirit, and that is God's grace. Biyaya ho yun ng Diyos. Okay? Pakaganda ho yan para bigyan natin ng katotohan ang buhay ng Diyos. Kaya nga, sabi ho doon sa Mika, itinuro na niya sa inyo kung ano ang mabuti. Walang itinuro masama ang Diyos. Tama, mali? Walang itinuturo. Tayo lang kung tao ang gumagawa ng mali. At para tayo ay mapalayo sa Diyos. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong kapakumbabaan. Buong kapakumbabaan. Buong kapakumbabaan na sumunod kayo sa Diyos. Walang iba. Kundi yun lang. Sometimes mga maliliit na bagay nakikilala ang tao. Minsan sa malaking bagay, mas nakikilala mo ang tao dahil gusto ng tao kukunin lahat para sa kanya. Pero hindi ganun ng Diyos. Pagkatatandaan natin ang pagdating ng panahon, hindi na natin kailangan pag-ipagmayabang ang lahat ng mga bagay. Dahil kung anong meron niya sa isang pilit mata, kukunin lahat ng mga meron niya. Pero habang nabubuhay ka at ikinagiging mas mabuting tao, hindi kaya kunin niya yung pagiging mabuting tao. Dahil yun ay hangad ng Diyos para sa